Did me. Yun nga, napakalaki nga na bago sa akin sa retreat na nangyari. Kasi nakita ko talaga yung pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Yung preach ng huling pastor, talagang doon ako natamaan. Yung altar first. Altar first before teaching. Oo. Ang ganda ng message doon. Kumbaga sa akin kasi, kumbaga nagtitiwala rin ako sa physical strength ko. Kaya ko. Kumbaga, tiwala ako sa kakayahan ko. Yung mga bagay ako na-achieve. Talagang successful. Hindi ko man maalala yung pasalamat kay Lord. Kasi para sa akin, ako yun. Gawa ko. Mali pala yun. May mga time din na may mga gusto rin akong mga bagay na gustong i-achieve. Pero na-fail ako. At doon lang ako malapit kay Lord. Talagang sobrang mali. Wala pala akong magagawa kung ayaw ibigay ni Diyos. Ni Lord, yung mga bagay na gusto ko. Wala pala akong magagawa. Wala palang magagawa yung last ko. Kahit na ibuhos ko na lahat-lahat. Wala pala akong magagawa. Kung hindi pinagkaloob talaga, kung hindi will ni Lord na ibigay sa akin. Kahit na tiwala ako sa sarili ko, sa binibigay ko na lahat. Kung ayaw ibigay ni Lord sa akin, wala pala akong magagawa. Yun yung number 1. Napakalaking mistake ko sa buhay ko. Yun. Ngayon, I put my altar first. Amen. Before I dig. Before I work. Oh, thank you. Thank you. Amen. Praise the Lord. Pagay po ang Diyos, ang buhay ni Brother Jonathan. At tunay nga po, talaga nahipo po siya ng gabi ngayon. At naunawaan niyo po ang mensahe. At tunay nga po, naunahin po natin ang Diyos. And everything will follows na talaga. At tunay nga po na talagang pinipangako niyo sa Panginoon. At alam ko, ang Panginoon po kikilos po sa buhay niya. Sino po ang susunod? Salamat po, Brother Jace. Muli ng Diyos sa buhay mo. Gusto ko din i-share yung Joseph na to kasi nung pumasok ako nung last Monday, pumasok ako sa kundang namin. So, ginawa ng yung leader ng department namin, sabi niya, James, QA ka, sabi niya. So, sabi, nagulat ako. Sabi ko, magtatrabaho ko, bakit naman pan? So, sinabi niya na, babalik ka na lang sa pan sa Monday. Ganun. So, syempre, ako naman, gusto ko naman para makapahinga. So, bali yung pahinga ko, bali Monday to Sunday, it's 7 days. So, kung ganun, hindi maganda yan para kasi trabaho eh. May pera naman pero yung katawan ko kasi yung kasama ko kasi talagang magtatrabaho sila ng 8:30 to 11:30 PM. Sabi nila sa akin, bakit pumunta ka ba dito, James, na pumunta sa magsimba? Hindi ba sapat yung isang Sunday? So sabi nila sa akin, so sabi ko naman, hindi naman sa ganun, pero kailangan naman natin kasi yung, sinabi ko sa mga kasama ko doon, kailangan naman natin kasi yung katawan natin na mag-rest, na hindi ibig sabihin na mag-rest, na hindi yung wala kang gagawin, ganun. Yung ating si Heavenly Father, nag-rest siya, di ba, yung 7 days na yun. So yun ang sinabi ko sa kanila kasi, yung mga kasama ko kasi talagang mga Buddhist, iba yung mga religion nila. So ang ginawa ko, nag-plan ako ng ang gagawin ko, imimit ko yung mga cousin ko. Kasi gusto ko silang ikon. So sabi ko, bali pupunta ako sa church ng Saturday, gano'n. Pero iba hindi nakuha yung plano ko na gano'n. Tapos meron yung sinasabi kasi ni Brother Jan na puntahan namin na retreat. So sabi ko naman na, hindi ako sure kasi hindi ko alam pa ang schedule sa church. So sabi niya na, parang kinuha na niya sa, siyempre, parang, sige na, siyempre, gusto ko ng pan. O sige na, ganun. So, mali ko yun.
But syempre, I love this church. And nung pumunta kasi ako dito, parang I feel at home na talagang kayo ang kapamilya ko. So, ang kinuha ko, syempre, kinuha ko to na i-prioritize ko to. So, yun ang nakuha ko na, Lord, maganda yung plano ko na kamit ko yung mga friends ko, tapos yung sinasabi ni Mark kasi nauna yung retreat, yung pan kay Mark. But I think God, nung pumunta kami sa retreat, talagang marami kaming napag-aralan doon na sa first lang na syempre yung pan ko kasi talagang pan na kung mag-pray pala tayo mga kapatid, eh dapat direct to the point or ano yun, specific. Kasi yung pag-pray ko talaga dito, basta syempre parang naiirita na akong naghihintay ng impure ko, walang-wala eh. So sabi ko, Lord, basta pupuntahin muna ako sa Korea para pan. So nung pumunta ako dito, so anong nangyari? But I believe in my heart na sabi doon sa Bible na all things work together for good. So ang may encourage ko lang sa inyo mga kapatid ay kahit anong nangyari sa ating mga buhay, huwag nating sisihin ng sarili natin, there's nothing wrong with God, there's nothing wrong with us, but ang gagawin na lang natin ay pupunta tayo sa altar na sinasabi ni Brother Jonathan na put God first. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. So I believe in that word, and talagang I'm so blessed with the retreat na talagang yung pan, and talagang sinabi ko sa aking heart na hindi ito aksidente na pumunta ko dito. So yun, I thank God for that talagang sinit up niya na pan na kasi kung minsan magsisit up tayo ng time, but mas maganda pala yung isisit up ng Panginoon sa atin. So, yun lang po, mga kapatid. Salamat kapatid sa iyong testimony. At tunay po nakaka-encourage, lakas na encouragement sa iyong testimony sa buhay ng bawat isa. Nawa ay magkaroon po yung iba natin mga kapatid, magkaroon po ng talagang time sa Panginoon pagkauhaw sa gawain. So, meron pa po ba na isa testimony? Sister Rowie, meron kami si-share? Something that may encourage sila? Wala lang. Blessed lang ako talaga. Ako personally sa buhay ko, kasi talagang, I just want to learn more. Gusto ko pang matuto, gusto ko pang, marami pa akong uhaw-uhaw pa ako sa salita ng Diyos. At talaga nung time ng retreat, walang pag-aalinlangan. Hanggang sa uling araw ng bakasyon, kahit na ang hirap-hirap gumising, na gusto mong matulog. Pero nung sinabi nilang meron pa ulit, lalo't lecture ay about praise and worship. Tapos nakita ko naman din yung talaga yung buhay nung nag-lead ng worship leader. Tagang walang pag-aalinlangan, sabi ko pupunta ako, babalik ako. Kahit ang hirap-hirap gumising, kahit di ka na makaligo, pero magbibihis ka dahil gusto mong matuto eh. Uhaw ka sa salita ng Diyos at ang dalangin ko ay magkaroon tayo ng puso lahat na gano'n na laging uhaw sa salita ng Diyos, laging uhaw na makilala pa ang Panginoon sa buhay natin. Kasi nandito na tayo eh. Diba? Amen. Nandito na tayo. So sabi nga lagi ni Kuya Bernard seryoso na. Magseryoso na. So wag nating sayangin yung ating mga nasimulan. Bagkus, magpatuloy tayo. Kung minsan nanghihina, dumadating sa pagkakataon na nanghihina tayo. Parang minsan ay kinakatamaran. But sabi nga, bangon ulit. Ganun lang ang Kristiyano, laging fight para sa Panginoon. So yun lang po. Amen. Praise God. Salamat po, Sister Rowie. Bago po tayo magsimula, gusto ko po ibigay ang isang verse na sinabi po ni Apostol Pablo sa mga believers. Sabi niya, sa Ephesians 1:18, sabi niya, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. So, ang nanalangin po sa Apostol Pablo na ang mga mata ng iyong puso ay maliwanagan. Amen. Mga kapatid, sinabi niya rin dito na tinawag po tayo.
sa kanyang sa layunin po ng Panginoon. So, ibig po sabihin, ang tinutukoy na puso po dito ni Apostle Pablo ay ito yung puso natin dito nagpaplang. It is a spiritual heart na mayroong mga mata. Hanggang sarado po ito, we cannot taste yung paghipo sa atin ng Panginoon. So, kailangan buksan po yung mata nito ng ating mga puso upang sa gayon ay talagang maranasan po natin ang paghipo ng Panginoon sa ating mga buhay. So, yun po ang aking mabuting mensahe po lamang sa inyo. At sa gabi ito, ang siya muna po sa atin magtuturo po. May interaction po ang group natin kasi may bago po tayong librong gagamitin. Ang title ng book, Intentional Moves. Book 1 nito, 4 na book po ito. Ang topic po natin dito is about to know Christ. Kailan makilala natin si Kristo kung sino talaga siya. So, aabutin po ito ng 3 buwan at ang isang book. 4 ang book natin, within yan, 1 year bago po natin matatapos. Purihin po ang Diyos at binibigay ko na po ang microphone at ang kalakayan kay Patid na Raul. Amen. Buhay po kayo?